Mapagpalang araw, kaibigan. Dito naman magiginig naman tayo sa dating senador, Richard Gordon, at formerly chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, na kung saan yan yung hawak ni dating Ping Lacson. Ngayon kasi iba na liderato is iba na, natanggal si Ping, yung Blue Ribbon Committee. Maganda yung Blue Ribbon Committee. Makapangyarihan po yan. Yan ang isa sa mga tinuturo nila kung bakit yung mga ibang senador na involved sa flood control dahil doon sa report ng Blue Ribbon Committee. Hindi lang yung ICI. Iba pa yung pinunta ng mga pulis, yung location, yung report ng Blue Ribbon Committee, kasi nagpapatawag ng tao yan, nag-iimbestiga, at pumupunta din sila, may mga tao sila pumupunta sa mga site. Kaya makapangyarihan yan pinagagawa nila, yan ang gusto-gusto ni Marcoleta, kanya lang, pa-star masyado si Marcoleta. Hindi siya nararapat dyan. Wala siyang, kumbaga sa akin wala siyang hindi siya qualified. Hindi siya qualified dyan, kaya siguro hindi siya nilagay ni Cayetano. Sige, pakinggan natin yung dating chairperson ng Blue Ribbon Committee noong panahon ni Senador Richard Gordon. Anyway, ito, makakausap na ho natin. Walang iba kundi ang sinasabi ko ng veteran legislator at dating Senate Blue Ribbon Committee Chairman, si Senator Richard Dick Gordon. Senator Dick, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan. Danny, magandang marinig yung voice mo. Tapos tayo at napakaganda ng pangalan mo. Bagay na bagay sa bansa natin. Buena fe. Good faith. Buena fe, pinaalala niyo na naman. Good faith in Spanish. Diba? Tama ba? Tama yan. Okay. Pero hindi ko pasok yung Zoom niya. Gusto ko kayo makita para at least magandang interaction natin. Ayun, nakita ko na si Senator Dick. Anyway, Senator, marami akong itatanong sa iyo. Talagang bibigyan kita ng mahaba-habang oras dito sa ating programa. Una, siyempre, dating matagal ka rin naglingkod dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, dating chairperson. Ngayon, napalitan na, di ba, si Senator Pia ng chair dito sa bagong majority. Yung dalawang chairperson, yung reaction mo dito dahil ang dalawa rito ay si Jinggoy Estrada at si Marcoleta na kasalukuyang ay nakaharap sa mga kaso, lalo na si Senator Jinggoy na meron ng arrest warrant na mukhang isisilbi na due to issue of plunder, Senator Dick. Ano ang naisip ko, lukot ako dahil mahirap panalo sa Senado buong Pilipinas yan, habulin mo at pakikiusapan mo na makapagsilbi ka, nangyayari ka ng perdiso makapagsilbihan sila. Pero siyempre, minsan hindi naasa pagkakataon at kung hindi nakapagpigil yung senador, ay hindi maganda ang kanyang gagawin at hindi naman sila sabing kaya nangyari, pero nakakasuhan sila. At pag nakasuhan sila, siyempre may bahid ng duda ang mga tao. Ang Blue Ribbon, ang ibig sabihin niyan, Committee on Accountability of Public Officers. Mahirap ka magtanong kung ikaw rin ay pinapa-account ng Sandigan Bayan o kaya ng Ombudsman. Yun ang nangyari sa Senado. Halos marami sa kanila ay nabahiran ng hindi naman totoo kagad na sila guilty, pero doon lang sa flood control, ang dami nila na tinamaan. Kaya ako yung nag-worry talaga sa Senado sapagkat ang Senado, yan ang pader ng dignidad, yan ang pader ng integridad, yan ang pader na ang karunungan nila ay pang buong bansa. Kaya dahil dito sila, alam nila ang mga problema. Kaya kung hindi nila gagawin yan, ay talagang magiging kahos ang ating bansa. At katulad ng hinahanap ko ngayon na basa ko kanina, ang Pilipinas ay talagang nangungulilat sa Asia. Dahil sa hirap, ang Indonesia ay 5 taon ang agwanda sa atin. Dati-dati tayo ang number 2 sa Asia. Ngayon ay number 6 na tayo sa buong ASEAN. Awa tuloy ko sa ating bansa dahil dapat ang dali-talino natin, ang gagaling natin mag-English, pero pagdating sa trabaho,
nasasadsad tayo sa hindi maganda. Ang lamang sa atin ng Indonesia, 5 years. Ang lamang sa atin ng Thailand, 15 years. Ang lamang sa atin ng Malaysia, 30 years. Ang Singapore, 45 years. Pero pwede nga po yan. Di ba, Dani, nung tinanggal na kami sa yung innovation base, nawala lahat ng trabaho doon, inaasam, lahat ng kami, pero naibangon natin sa loob lang ng isa, 2 taon, sa tulong ng tao at ang mamamayan. Nagtiwala sa isa, nakabangon kami. Pero huwag tayong mawawalan, katulad yung sinasabi ko, buena fe. Kailangan good faith tayo, palagi may hope tayo. Okay. Senator, binanggit ko na rin kasi kanina na meron na kasi mga nakakasuhan. Ang very ironic po kasi dito, Senator Dick, yung composition ng Blue Ribbon, ito rin kasulad ni Senator Jinggoy, kasama ito sa original Blue Ribbon Committee report ni Senator Ping, siya pa namumuno ng Blue Ribbon. Tapos hindi naman sila pumirma, sila Marcoleta, sila Senator Pia. Di ba? Kaya ito ay dumiretso na sa ombudsman. Di ba? Dinala na nilang ni kasi hindi niya mailabas. 7 lang ang pumirma. Kayo nga, sa Blue Ribbon, with all these developments, sabi nyo nga, it's very sad dahil ganito na ang kinahinap na ng Senado na talagang dapang-dapa na in terms of approval rating sa mga mamamayang Pilipino, Senator Dick. Yung Blue Ribbon report ni Senator Ping, sila rin doon yung isa doon, marami doon involved sa flood control mess Ito ang tatamaan niya. Diyan alam mo, ang Blue Ribbon, kahit na hindi nila pinirma, nakala nila nakalusot na sila. Hindi kayo makakalusot. Dahil lahat ng inimbestigahan ni Pink, lahat ng inimbestigahan ni Gordon sa 12 taon ko, na nandiyan sa Blue Ribbon, pwedeng gamitin sa korte yan dahil meron kayong sinumpaan sa laysay yan. Hindi kayo makakapagsalita dyan, hindi kayo magtataas ng kamay na sinasabi mo, nangangako na ako, magsasabi ako ng totoo, at sumusupa ako sa buong bansa at sa Panginoon. Lahat na sa dito. Kung ikaw ay natabaan dyan, ay talagang hindi maganda sa ating bayan niya. Kaya nga, sinasabi ko palagi, dapat nag-iingat kayo sa pagpili ng mga ilalagay nyo. Na dapat ang Senado, ang tingin ko dyan ng bata ko, yan ang bastion of integrity. Yan ang bastion of dignity. Yan ang bastion na mas matatalino dyan dahil 24 lang yan, pero buong Pilipinas ang kanilang tinatahak para makumbinsin bumoto sa kanila. Pero sila sabi na marami magagaling dyan. Sila Turing Tolentino, sila Diokno, matatalino lahat. Pero hira ang nagkakaroon ng bahid. At katulad ngayon, nanahian na ata ng korupsyon ang marami sa kanila dyan sa Senado. Okay, Senator, since ikaw naman talagang abogado ka rin, pati ka abogado ka, siyempre, mainit na issue rin ngayon dito, di ba? Yung nagkaroon ng walkout. Ang issue, yung rules tungkol dito sa pag-constitute ng Committee on Rules na pinalagan ng mga minority senators. Yung minamadali kasi yung remote participation ng mga senador na posibleng hindi sila makaboto kung wala sila doon, di ba? Dahil nga siguro na-anticipate nga yung arrest at yung ito actually Bato de la Rosa. How do you view all of this yung sa rules na somehow nagiging problema ngayon kaya hindi maisulong itong remote participation ng mayorya? Hindi talaga may susulong yan. Wala pa sila nako-constitute. Pero nag-constitute sila ng mga committee, wala pa nilalagay ng membro. At pangalawa, talagang ipapasa yan sa committee rules and may question na. At tingin ko, talo lahat yung sinasabi ng itong nagpapanggap na majority. Dahil dapat yung ilalagay dyan ng mga committee members ay una-una walang bahid ng korupsyon. Pangalawa, dapat they would be impartial. At kaya yung tinatanong natin ngayon, ano yan, mako-constitute ba yan? Pati yung buong Senado, yung quorum, pino-question na. Dahil ang quorum, 23 sila, dapat 12 plus 11. No? Ang nangyayari ngayon mababawasan sila dahil si Jinggoy, madali si Jinggoy, mangyayari yan, babawasan yung 13 ng kabila, no? So magiging 12-11. Tapos meron pang mga kaso, yung kay Marcoleta, napakadali nun. Dahil inamin niya inamin niya. Oo. Tungkol din sa plunder. At tumagkap siya ng pera, no? Na malalaki, lipat-lipat na plunder amount, no? Yeah. At inamin niya rin na nasa kanya yung pera, pero hindi niya nalagay sa saan, hindi niya din ang tinitira. Ang tao doon, kahit na wala kang binibigay,
indirect bribery. Mabigat rin yan. Kung madaling sabi, merong plunder, meron pang anti-graft, yung indirect bribery. Malamang, hindi na rin makabote. Kaya makita mo yung mukha ni Senator Marcoleta, nalulukot na eh. Aburido na. Bumabato na kahit anong binabato. Ngayon, magkakaroon ng problema si Padilla dahil nasama siya doon sa pagtakas. No? Ang kita-kita sa TV, may ebidensya. At saka, lahat sila nahuhuli sa bibig eh, para mga isda eh. Inaamin nila na, di ba? Nagsiself-destruct para tingin. Oo, oo, oo. Ganun, the Senate on 20. Pero Tama sa buto. Hindi sila yan ang majority ngayon. Okay, so yun nga, maganda punto nyo na. So ibig sabihin, kung limited na kasi ang yun eh, next week, hanggang June na lang, so yung day, kung binuli sila, palagay pa, ito mga news elements at Pinoy sa social media, kung isulong kung limit ang beneficiarya, isulong nila remote participation ilang senador na hindi makaka-participate. Hindi naman tama yung remote participation eh. Kaya kung ikaw mag-i-investiga, dapat nakikita mo. At saka nagkakaroon sila Trillanes at saka De Lima dati. Hindi pinayagan. Alam naman nila mga senador yan eh. At alam natin ang talagang pakay nito mga ito. Dahil kakampi nila, ginuljus nila si President Duterte. Ewan kung bakit gano'n. Kahit ano, gagawin, babaliin nila yung katotohanan, babaliin nila yung rules, hindi mo maikataya at paparusahan na yan sa mga darating na panahon. Labag sa mga nila. Nakalimutan pagka lang merong force majeure. Sabi, force manure. Hindi tama yung sinasabi niya. Force majeure is an God.